Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagyaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Umain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay 18 linggo sa karaniwang panahon at nakikita po ninyo sa bandang gawi doon ang imahin ni Saint John Marie Vianney. Bagamat ang kanyang kapisahan ay sa August 4, pero ang linggong ito ay itinilaga para ipagdiwang bilang pasasalamat sa halimbawa ni Saint John Marie Vianney. Siya po ay patron ng lahat ng mga pari, lalo tigid ng mga parish priest na dapat siyang tularan sa kanyang halimbawa, no, na nung siya ay inassign sa isang parokya na halos walang tumatanggap, tinatanggihan ng maraming pari, pero nung siya po ay buong lakas loob at kapakumbabaan na tinanggap ito, muli niyang napasigla at nabuhay ang pananampalataya ng mga tao doon sa lugar na kung saan siya ipinadala. Kaya sana po, no, ipagdasal po ninyo kaming lahat ng mga pari nang sa ganon ay amin pong maibigay ang hinihingi sa amin sa paglilingkod sa bawat parokya, sa bawat simbahan na amin pong napupuntahan. Ngayon, sa 18 linggo, halos magkakasunod na linggo, ang naririnig po ninyo ay mga talinghaga at natapos natin yung mga talinghaga para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Ngayon naman ay nagsisimula tayo dito sa panibagong kwento
ni Jesus at ng kanyang paglilingkod. Pakitingnan nga muna yung katabi kung okay lang ba yan. Pakitanong nyo nga kung okay ka lang ba. Pag hindi okay, hindi okay. Di ba? Kasi hindi naman masama na hindi ka okay. Sabi nga, di ba? It's okay not to be okay. Kasi normal yon. Kung lagi kang okay, may problema ka talaga. Either nasa denial ka o talagang tinatago mo lang talaga na hindi ka okay. Ano gusto mo? Maging si Spider-Man? Maging si Superman? Hindi napapagod? Hindi nasasaktan? Tao ka. Kung nasasaktan ka, sabihin mo, aminin mo sa sarili mo. Kung napapagod ka, okay lang din yan. Huminto ka. Kasi doon mas nagiging effective ang isang tao sa pagganap ng kanyang misyon. Kaakibat kasi o kasama pag sinabing effective, yung hindi ka lang kumikilos, kundi masaya mo ring ginagawa yung mga bagay na nakaatang sa'yo. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo kung masaya o lagi na lang malungkot, lagi na lang nakasimangon, pero kilos naman ang kilos. Ano ba? Kasi tingnan nyo po ha, sa kabuang kwento ng ating ebanghelyo, maraming tao ang nagugutom o nagutom. Pinakain ito ni Jesus. Yung mga alagad, umiiwas sa responsibilidad. Panginoon, pauwiin nyo na sila para sila na lang bumili ng kanilang makakain. Tapos, ang sabi pa din dito, maraming may sakit ang dinala sa kanya at pinagaling niya. Bago din yan, maraming tao ang sumusunod sa kanya at naghihintay sa kanya. Ngayon, nasa unang bahagi tayo. Tingnan nyo ha, pakinggan ninyo na mabuti. Sa unang bahagi, sabi dito, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Sino si Juan Bautista? Pinsan ni Jesus. Marahil, malapit din sa kanya. Paano ko nasabing malapit? Kasi nang mabalitaan niyang patay na si Juan Bautista, sumakay siya sa isang bangka, nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar, at doon siya nanatili pansamantala. Naintindihan po ba? Si Kristo nalungkot din. Si Kristo pinanghinaan din. Pero yung kagandahan na dapat nating matutunan ay hindi niya dineprive yung kanyang sarili na manahimik, huminto, lumayo, panandalian. Kaya nga pag sinasabing sa isang ilang na lugar, walang ibang tao at doon madalas ginagawa ni Jesus ang pananalangin, ang pakikipag-usap sa kanyang Ama, na sa ganon mas maging maliwanag sa kanya ang mga bagay na hindi pa rin niya naiintindihan. Bakit nangyari ito? Bakit hinayaan na ito? Doon yun mas nagiging malinaw. Kaya pagkatapos nun, nung bumalik na siya, nakita niya ang napakaraming tao. Biruin niyo ha, pumunta siya sa isang lugar na walang kung sino man. Sa lingwahe natin, di ba, ang ginagamit natin, nag-moment si Jesus. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mag-moment ka rin.
Kasi na moment, alam mo, hindi naman yan negative talaga. Pag nagmo-moment, yung naglalaan ka ng oras para sa sarili mo. Kasi kailangan mo yun. Kasi mauuwi yan sa self-pity. Yung bang pagod ka na, tapos sasabihin mo, kailangan walang ibang gagawa nito, ako lang Ako lang ang inaasahan, ako lang ang makakagawa nito. Ayan, self-pity na yan, hindi na rin yan pagiging martir. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagod ka na, no? Okay lang din naman. Kung pagod ka, huwag mong pilitin. Pwede kang huminto. Kesa yung, di ba, o mga nanay, di ba, pagod na kayong maglaba, pero ayon tumigil, o habang naglalaba, bunganga kayo ng bunganga, di ba? O, masaya mo pa bang ginagawa? Hindi na, kasi nga pagod ka. Huminto ka muna. Kaya kahit ikaw nanay, di ba? Kahit ikaw magulang, huwag mong i-deprive ang iyong sarili na magkaroon ka ng yung ano ba yun? Alone time? Ano ba tawag? Yung para sa sayo, yung saglit lang, kahit 1 oras lang. Bigyan mo ang sarili mo na maklear yung utak mo, yung isipan mo. Di saka ka bumalik. Para at least energize ka na. Huwag ka munang humawak ng cellphone kasi pati sa cellphone talagang nakakayamot na rin Nakakapagod din. Kahit si Jesus, handaan nyo, ha? Kahit si Jesus, di ba, naglaan ng kaunting oras para namnamin niya yung lungkot na pagkamatay ni San Juan Bautista. Kahit siya, tinatawag ng Panginoon, mahusay, magaling, makapangyarihan na, pero binigyan pa rin ang kanyang sarili na mapag-isa. Kaya nga may tinatawag din tayong sacred silence, di ba? Sagrado, mayroon kang dapat ibinibigay din para sa sarili mo. Kung sa social media ay wala, hindi ka tatantanan din ng mga taong message sa iyo. Mapapagod ka din. Kaya ikaw ang may control sa iyong sarili. Itigil mo yung, wala hindi na ako tinantanan ng mga yan Lagi na lang ako. Ikaw ang may control dyan. Kaya nung magkaroon ng panahon si Kristo, pagkatapos niyan, okay, game. Ilan ang may sakit? O, halika, pinagaling niya. O, ilan ang nagugutom? Pakainin. Diba? Mas nagiging effective. Mas magiging effective tayo. Kung tinitingnan natin din at pinahalagahan din natin ang ating sarili. Kasi kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili, paano ka makakatulong sa iba? Pakisabi ulit sa katabi, tulungan mo ang sarili mo. Walang mangyari sa pag-iinarte mo lang dyan, ha? Kung ano-ano mga paiyak-iyak mo, tulungan mo ang sarili mo. Ibangon mo din ang sarili mo. Minsan ganun din naman, no? At the end of the day, ikaw lang din naman talaga ang magpupush sa sarili mo. Mahirap kalaban ang sarili, lalo pa kapag in-entertain natin ang depression, anxiety, walang ibang makakaintindi niyan, ikaw lang. Kahit nasabi, hindi nyo ako naiintindihan, totoo naman talaga. Kasi ikaw lang makakaintindi, lalo tigit, ikaw lang din. Ulitin ko, at the end of the day, ikaw lang din ang tutulong sa iyong sarili. Pero tandaan din natin mabuti, hindi tayo kahit kailan iniiwan mag-isa ng Diyos. Kaya kailangan mo lang lumayo ng konti, tumabi ng konti, ikaw at ang Diyos muna. Pagkatapos niyan, handa mo na ulit harapin ang lahat ng responsibilidad
na nakaatang sa iyong balikat. Pakisabi ulit sa katabi, kaya mo na yan. Amen.